Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1851 hanggang 1860. Nakatitig lang kay Severin ang may uban na matandang lalaki sa gulat mula sa ilang dosenang talampakan ang layo. Nanginginig ang kanyang katawan, at namamaga ang kanyang mga pisngi habang umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Pinunasan niya ang dugo at binaril si Severin ng isang pangit na ekspresyon, dahil ang pagtanggi ng huli ay nag-alab ng nag-aapoy na galit sa loob niya. Sa kabila ng kanyang galit, hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan na hindi niya kayang tiisin kahit isang suntok ni Severin, sa kabila ng pagiging level 9 Royal Saints nilang dalawa. Ang napakatinding aura na pinalabas ni Severin ay parang bundok na ikinasakal niya. Bilang Great Elder ng mga Gars, sinundan niya si Thorold sa Dayform Sect at sa gayon ay nagkaroon ng mas malawak na pananaw sa mundo. Kinilala niya ang masaganang pag-iral ng mga kahangahangang tao at sa gayon ay walang matayog na pangarap sa paghahangad ng gayong kahusayan. Ang maikling palitan ay nagbigay sa kanya ng lasa ng lakas ni Severin. Malamang na nalampasan nito ang maraming ordinaryong Royal Saint, at maaaring may kakayahang humawak ng kanyang sarili laban sa ilang Supreme Saint. Bagaman nakatanggap siya ng isang espiritual na kayamanan bilang isang trump card, nag-atubiling siyang gamitin ito laban kay Severin dahil hindi siya sigurado kung ito ay sapat na mahusay upang maghatid ng isang nakamamatay na suntok. Matapos huminga ng malalim, malamig niyang tinitigan si Severin at sinabing, "Mauunawaan mo sa lalong madaling panahon kung gaano kalakas si Thorold." Si Thorold, isang panloob na disipulo ng Dayform Sect, ay naghihintay ng kanyang oras hanggang sa katapusan ng paligsahan, kung saan maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint sa sagradong lawa. Ang paggawa nito ay magbibigay daan sa kanya na maging isang piling disipulo. Sa kabaligtaran, si Severin ay walang iba kundi isang taong pinalad. Ang hindi pagpansin sa imbitasyon ni Thorold ay sapat na masama, at kinailangan pa niya itong ibato sa iba pang mga insulto. Ang mga aksyong iyon ay halos tiyak na magdudulot ng kamatayan para kay Severin. "Makikita mo ang iyong katapusan bukas, Severin." Iniwan ng lalaki ang kanyang huling sinabi kay Severin at umalis na lumingon sa likod. Nagplano siyang umuwi para sabihin kay Thorold ang hindi matagumpay na pagtatangka sa pag-imbita. Sa sandaling umalis ang lalaki, lumitaw si Wulrich at iba pa sa likod ni Severin. Nag-aalalang tanong ni Diane kay Severin na nakasuot ng long-sleeved floral patterned dress. "Anong nangyari, honey?" Narinig nila ang kaguluhan habang nagsasanay sa patio at lumabas sila upang makita ang isang may buhok na lumilipad sa di kalayuan. Bilang level 9 Royal Saint mismo, masasabi nila na ang tao ay level 9 Royal Saint din. Hindi na kailangang sabihin, lahat sila ay gustong malaman kung paano at bakit pinukaw ni Severin ang isang level 9 Royal Saint. Ipinaliwanag ni Severin ang mga pangyayari sa bulwagan at ikinwento ang ipinaalam ni Kyo sa mga Chortos. Nang malaman ang dahilan, si Felipe, na karaniwang kilala sa pagiging isang lalaking walang ulo, ay may kakaibang galit sa kanyang mukha. Gaano kawalang katarungan ang isang tao na gumamit ng gayong puot? Sigaw ni Felipe sa direksyon kung saan lumipad ang lalaki. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Severin at naunawaan ang katwiran ni Severin sa pagtanggi kay Kyo. Kung pumayag si Severin, 2 lugar ang automatikong ibibigay. Dahil nagkaroon ng pangako sa pagitan nina Severin at Rory, isa sa 2 lugar na iyon ay kailangang ibigay sa mga Chortos. Ang natitira ay maaaring pumunta kay Severin, at siya rin ay makapasok sa sagradong lawa. Gayunpaman, tumanggi si Severin. Alam niyang ginawa iyon ni Severin dahil gusto niyang marating ng lahat ang sagradong lawa kasama niya. Kaya naman hindi nakapagtataka na ipapadala ng mga Gar ang kanilang mga tao upang magdulot ng kaguluhan. Sa wakas ay naunawaan ni Felipe, Wulrich, at Diane kung bakit tumanggi si Severin. Si Diane ay tila nag-aalala tungkol dito habang nagtatanong siya. "Hindi ka ba tatangkain targetin ng mga Gars bukas pagkatapos mong tanggihan ang alok nila?" Ngumisi si Severin bilang tugon at hinaplos ang nag-aalalang mukha ni Diane. Pinapanatag niya ito sa malumanay na boses. "Magiging ayos lang. Ang mga Gar ay isang grupo lang ng mga payaso para sa akin. Hayaan mo silang harapin ako sa arena bukas kung sa tingin nila ay mayroon sila kung ano ang kinakailangan."
Bakit nila ako bibigyan ng 2 lugar kung hindi sila natatakot sa akin? Ang lahat ng ito ay dahil natalo ko ang 3 sa level 9 Royal Saint ng Wolpans. Tinapos niya sa isang sarkastikong pahayag. Tumanggo si Sheila. Oo, ngunit hindi natin sila dapat maliitin. Malamang na napakabigat nila bilang mga panloob na disipulo ng Dayform Sect at Pure Void Sect. Dapat tayong manatiling maingat. Oo, sumang-ayon si Gilda. Iyon ay walang sinasabi. Walang magawang umiling si Severin habang nakikinig sa kanyang mga asawa at walang ganang tumanggo bilang pagsang-ayon. Mula pa noong huling labanan niya sa mga Wolpan, naramdaman na ni Severin na ang lakas niya sa pakikipaglaban ay maaaring makapantay sa lakas ng isang level 2 Supreme Saint. Kahit na matalo ni Thorold at Jangar ang isang level 1 Supreme Saint, nananatili pa rin ang agwat na kailangan nilang tapusin sa kanya. Karamihan sa mga pangunahing kaalaman na taglay niya ay itinuro ng matandang baliw, na umakyat na sa mas mataas na antas, kaya walang duda tungkol sa bisa nito. Sumulyap si Severin sa kanila at sinabing, "Bumalik tayo ngayon." Nang nasa loob na sila ng courtyard, idinetalye ni Severin ang proseso ng paligsahan. Tinukoy ng rangkang ang entry quota, kung saan ang nangungunang 10 ay makakatanggap ng lugar sa sagradong lawa. Ang unang ranggo na tao ay makakakuha ng 4 na pwesto. Ang pangalawa, 3. Ang ikatlo, 2. At ang ika-4 hanggang sa ika-10 ay makakakuha ng tig-1. Target ni Severin ang pinakamataas na pwesto para masecure niya ang 4 na pwesto, ngunit mayroon ng 11 tao kasama ang kanyang sarili at lahat sa kanyang grupo. Higit pa rito, kailangan niyang isaalang-alang na ang isang lugar ay kailangang ibigay sa mga Chortos, at medyo nawala ng magawa si Severin nang malaman niya iyon. Kahit na siya ang mauna sa ranggo, hindi siya makakapag-secure ng 11 lugar para sa lahat. Nagkatinginan sina Woolrich at Felipe nang tingnan nila ang nag-aalalang ekspresyon ni Severin. Nakalimutan mo na ba? Level 9 Royal Saints din kami. Makakasali rin kami sa paligsahan. Maging ang 5th Elder, na kadalasang pinakatahimik, ay nagsabi. Oo, ano ang dapat nating katakutin kapag lahat tayo ay level 9 Royal Saints? Ilalabas na sana ni Severin ang kanyang pag-aalala nang putulin siya ni Woolrich. Naiintindihan namin ang iyong pag-aalala, ngunit hindi kami maaaring umasa sa iyo upang protektahan kami sa lahat ng oras, tama ba ako? Sinalubong ni Gilda ang damdamin ng kanyang ama at nakangiting sinabi. Gusto ko ring sumali sa paligsahan. Hindi na sila mapigilan, ngumiti si Severin bilang pagbibitiw. Sige. Mag-ingat ka lang, at huwag mag-atubiling sumuko kung hindi mo sila matatalo. Samantala, nakipag-usap si Thorold kay Kyo. Kahit na ang una ay mula sa Dayform Sect at ang huli, ang Grundy Uno Sect, sila ay nagbahagi ng isang malapit na samahan bilang mga pinuno ng South Sky. Ipinahayag ni Thorold ang kanyang pasasalamat sa payo na ibinigay noon ni Kyo. Salamat sa iyong paggabay, Mayor. Lubos akong nagpapasalamat na. Mr. Thorold. Dumating ang isang boses, na hamarang sa pangungusap ni Thorold. Sobra na ang ginawa ni Severin. Hiniling ko sa kanya na puntahan ka, pero tumanggi siya at sinabing hindi ka raw sulit sa kanyang oras. Tinakat pa niya ako at sinaktan. Nagulat ang lahat sa narinig, lalo na ang mga tagasunod ni Thorold. Nagulat sila na tinanggihan ni Severin ang imbitasyon ni Thorold at umabot pa sa pinsala sa kanilang elder. Ang mga elder ng Gars, na palaging naniniwala sa kanilang sarili na hindi nagkakamali, ay nagalit sa hindi matitiis na mga gawa. Ito ay katawa-tawa. Payagan mo akong kaladkarin si Severin dito at humingi ng tawad sa iyo. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya kung makapagsalita siya ng ganyan tungkol sa iyo. Kamatayan ang pinakamagandang parusa para sa kanya. Napakunot-noo si Thorold sa sumisigaw niyang mga kasambahay at malamig na sumangot habang hawak niya ang kanyang tasa. Tumahimik ka, bulalas niya habang nagdidilim ang mukha niya na may intensyong pumatay. Una, tinanggihan niya ang 2 direktang pagpasok sa sagradong lawa. Pagkatapos, tinanggihan niya ang aking imbitasyon na makipagkita sa kanya. Tingnan natin kung maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang kayabangan bukas. Isang bagong araw ang sumikat, at ang araw ng paligsahan sa sagradong lawa ay dumating na sa wakas. Si Severin,
Pagkatapos magpalipas ng gabi kasama si Sheila, ay humawak sa kanyang likuran habang naglalakad palabas ng silid. Naging abala siya nitong mga nakaraang gabi pagkatapos nilang mag-isa ang iba pa niyang asawa. Pagkatapos mag-freshen up at mag-almusal, pumunta siya sa Chortos Hall kasama ang kanyang grupo. Hinintay ni Rory at ng iba pang elder ng Chortos ang pagdating ni Severin, at medyo nalungkot pa rin si Rory na tinanggihan ni Severin ang proposal ni Kyo. Gayunpaman, alam niya na ang pag-alala sa nakaraan ay walang silbi, at ang pagtuon ay dapat ilagay sa paligsahan. Huminga ng malalim si Rory at nagpaalam kay Severin. Batay sa impormasyong natanggap ko, magkakaroon ng 5 kalahok bawat isa mula sa Gars at Listholtz at mga 8 iba pa mula sa iba pang mga pamilya. Lahat ay may natamong tagumpay sa Level 9 Royal Saint. Si Severin ay nakinig ng mabuti. Alam na ang torneo ay isang makabuluhang kaganapan sa Nonto City. Maraming mga elder mula sa mga sekta gaya ng Grundy Uno sect ang dadalo sa torneo bilang mga tagamasid upang matiyak na maraming tao ang nagtipon sa gitna ng Nonto City para sa paligsahan. Ang isang sulyap sa buong tournament arena ay nagpakita ng maraming mga kalahok na naghahangad na makipag-agawan para sa isang pwesto sa nangungunang 10. Mataas ang pusta, at determinado ang lahat na makakuha ng lugar para sa kanilang sarili. Ang sinumang mahulog sa labas ng nangungunang 10 ay tatanggap lamang ng mga premyong pampalubag loob tulad ng mga table task, espiritual na bato, at espiritual na mga sandata. Di nagtagal. Si Severin, ang kanyang grupo, at ang mga Chorto ay pinamunuan ni Rory sa waiting area. Tahimik na pinagmamasdan ni Severin ang karamihan, binanggit na kakaunti ang Level 9 Royal Saint. Siyempre, mayroong lahat ng posibilidad na ang ilan ay sadyang itinago ang kanilang natamo. Bilang resulta, nagpasya si Severin na pinakamahusay na huwag maliitin ang sinuman. Habang iniskan niya ang paligid, bigla niyang naramdaman ang isang medyo nakamamatay na tingin na dumapo sa kanya. Bilang isang Level 9 Royal Saint, ang pangunawa ni Severin sa panlabas na mundo ay napakatindi kaya agad niyang natukoy ang pinagmulan. Sa hindi kalayuan sa waiting area ng Chortos ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Napapaligiran ang binata ng isang grupo ng mga tao, at napabuntong hininga ang mga nanonood nang makilala siya. Hindi ba't si Thorold Gar iyon? Siya ay isang panloob na disipulo ng Dayform sect. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang babalik para sa paligsahan. May bulong-bulungan na si Thorold ay ipinanganak na may Thunderbolt Constitution. Ang kanyang kakayahang gumamit ng Thunderbolt ay walang kapantay. Mukhang inilagay ng mga Gars ang kanilang lahat upang makipagkompetensya para sa isang pwesto sa paligsahan. Ang daldalan sa paligid ni Severin ay nagbunsod sa kanya upang mapagtanto na ang pinagmulan ng Hungering iyon ay si Thorold. Medyo malakas siya. Pinalaki agad ni Severin si Thorold. Si Thorold ay mas malakas kaysa kay Irvine mula sa kanilang nakaraang pagtatagpo, ngunit tiwala si Severin na kaya niyang talunin si Thorold. Lumingon si Severin kay Rory at nagtanong. Nakarehistro na ba ang mga kalahok ng Chortos? Sagot ni Rory na tila naguguluhan. Hindi pa. Pagkatapos ay kinuha ni Woolrich ang pagkakataon na humakbang pasulong at magdeklara. Pagkatapos ay makikipagkompetensya din kami para sa isang lugar. Nagulat si Rory sa biglaang pahayag na iyon. Nagtataka siyang tumingin kay Woolrich dahil ang grupo ni Woolrich, na palaging tinutugunan ni Severin bilang mga elder, ay kilala noon pa man sa pagiging level-headed at low-key. Wala sa pag-iisip para sa kanila ang walang ingat na pag-uugali, lalo na kapag alam na nila na ang mga kalahok ay dapat na hindi bababa sa level 8 Royal Saint. Pinag-isipan ni Rory ang biglaang pahayag at ipinagpalagay na ito ay isang kaunting pagbibiro na nagresulta mula sa malapit na relasyon ni Woolrich at Severin. Ngunit nakagawa ka lang ng isang pambihirang tagumpay sa level 1 Royal Saint. Ilalagay mo sa panganib ang iyong buhay kung ito ba ang magpapatahimik sa iyong isip? Nagambala si Woolrich habang gumagawa ng isang mabigat na alon ng espiritual na enerhiya. Si Rory, nadilat ang mata at saglit na natigilan, ay yamakap upang maunawaan kung paano biglang naging isang level 9 Royal Saint si Woolrich. Nang sa wakas ay bumungad sa kanya ang realisasyon, maaari lamang niyang ituro ang isang tagumpay.
Ang unang pagkabigla ni Rory ay napalitan ng tuwa nang matano niya ang bentahe na may dudulot ng paglahok ni Woolrich sa Chortos. Ilalagay ko agad ang pangalan mo. Bulalas ni Rory. Todong ngiti si Felipe habang tumutunog. At ang akin din. Siya ay isang level 9 Royal Saint din. Hindi makapaniwala si Rory sa kanyang kapalaran. Si Samuel at ang iba pang tatlong elder ay nagpahayag ng parehong hangarin. At kami. Sabi ni Dayan, Gilda, at ng mga babae. Hoy, huwag mo rin kaming kakalimutan. Ikaw. Kayong lahat ay level 9 Royal Saints. Naramdaman ni Rory ang bahagyang pagkirot sa kanyang anit nang makita niya ang kanilang determinasyon. Maliban sa 8 taong gulang na si Celine, lahat ng iba ay nagpahayag ng kanilang tame time na pagnanais na sumama sa kanila. Ang kanilang nabuong kilos ay nagbunsod kay Raur na mapagtanto na ang lahat ng mga taong nauna sa kanya ay level 9 Royal Saint. Tumibok ang kanyang puso sa pag-iisip na mag-host ng 11 ganoong individual sa kanyang tahanan sa loob ng halos 1 buwan. Ang kanyang ekspresyon ay naging hindi maipaliwanag na komplikado. Ito ay pantay na mga bahagi ng kaguluhan, pag-asa, at kaba. Tumingin si Severin sa natatarantang si Rory at ngumiti. Humihingi ako ng paumanhin sa panlilinlang sa iyo. Nagkaroon kami ng mga dahilan para itago ang tagumpay, at masisiguro ko sa iyo na hindi namin sinasadyang itago ang aming tagumpay. Noong nakaraang buwan, walang ibang pinuri si Rory at ang kanyang pamilya kay Severin at sa kanyang mga kasama. Binigyan nila ng pagtrato ang grupo ni Severin na higit pa kaysa sa ordinaryong honorary elders. Nang sa wakas ay bumalik si Rory sa kanyang katinoan, huminga siya ng malalim at iwinagayway ang kanyang kamay. Natigilan ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay level 9 Royal Saints. Kasama ang 11 estimado na level 9 Royal Saints, ang mga Chortos ay tiyak na makakuha ng kahit man lang ilang lugar sa torneo hindi alintana kung sila ay gumanap ng maayos o hindi. Si Rory ay puno ng pananabik at nagmamadaling pumunta sa kanilang mga pangalan upang ilagay ang kanilang mga pangalan. Naiwang tulala si Kiyo nang malaman niyang 11 kalahok ang isinumite ng mga Chortos. Mataimtim niyang binalaan si Rory. Hindi mo ba alam na ang sino mang kalahok sa torneo ay dapat na umabot man lang sa level 8 Royal Saint? Huwag mong gawing pangungutya ito. Masisiguro ko sa iyo na naabot na nila ang kinakailangang antas ng pagkamit. Tiniyak ni Rory kay Kiyo nang makita niya ang galit ng mayor. Ang pagiging totoo sa tugon ni Rory ay tumango kay Kiyo. Nagulat pa rin siya sa biglaang pag-unlad at sinabing, kailan nakaipon ang mga Chortos ng gayong kakilakilabot na lakas? Maaaring hindi maintindihan ni Kiyo ang mga dahilan sa likod ng kanilang biglaang pagbangon, ngunit gayunpaman ay nagbigay siya ng 11 entry token kay Rory. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang ihatid ang balita sa iba pang mga pamilya sa kalapit na waiting area. Si Thorold ay nakasandal sa kanyang upuan at nagpapahinga sa kanyang mga mata nang sabihin sa kanya ang balita. Iminulat niya ang kanyang mga mata at pinaikit ang mga ito habang nakatingin sa Chortos. Ang kanyang itim na mga mata ay tila kumikinang na may malapit, nasa salat na aura na nakamamatay. Ang katotohanan na ang mga Chortos ay naglagay ng 11 kalahok ay nagpanguso sa kanya. Hindi nakakagulat na tinanggihan ni Severin ang alok. Kaya may kasama siyang mabigat na team. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay hindi nangangahulugang magkakaroon sila ng lugar sa sagradong lawa. Samantala, nakatayo malapit sa Chortos ang isang binata na nakasuot ng itim na naglabas ng isang hindi mapagkunwari at matalinong hangin. Kumpleto ang kanyang gwapong min sa pinkish na labi at malaperlas na puting ngipin. Nasa kanyang mga kamay ang isang libro na tila labis niyang pinagkakaabalahan. May dumating noon upang maghatid ng impormasyon tungkol sa mga kalahok ng Chortos. Espesyal na binanggit din ng tao ang partikular na kahangahangang record ni Severin. Lumingon ang binata sa Chortos at ngumisi. Matapos isara ang kanyang libro, itinaas ni Jangar ang kanyang ulo at sinulyapan ang Chortos. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pag-aakalang may napakaraming nakatagong talento sa maliit na lungsod na ito. Ipinapalagay ko na ang paligsahan na ito ay isang kompetisyon lamang sa pagitan ni Thorold at ng aking sarili.
Hindi maliit na sorpresa na ang isang maitim na kabayo ay pumasok sa labanan. Nang marinig ang tungkol sa imbitasyon ni Thorold kay Severin at ang kasunod na paghahayag na ang Chortos ay naglagay ng 11 kalahok, ang pag-asam ni Jangar para sa paparating na kaganapan ay lalo pang lumakas. Di nagtagal, mas maraming tao ang nagtipon dahil marami sa mga pangunahing pamilya ng lungsod ang dumating. Kiyo, tumanggo ang alkalde sa isang matanda sa sekta ng Grandi Uno na may kulay abo, na lumipad sa himpapawid. Inaanunsyo ko na ang paligsahan ay opisyal na nagsimula. Habang ipinapahayag ng elder ang mga alituntunin ng paligsahan, umalingaw-ngaw ang parang kampana sa buong Nunto City. Makalipas ang ilang segundo, isang napakalaking arena ang bumaba mula sa langit. Ang arena na nabuo ng mga kapangyarihan ng mga elder ng Grandi Uno sect ay may kalasag na nagpoprotekta sa labas ng kapaligiran mula sa malakas na aura ng mga kakompetensya sa loob. Tiniyak nito na may lalabas ng mga kalahok ang kanilang buong potensyal nang hindi napipigilan ng mga panlabas na salik. Sinulyapan ni Severin ang may buhok na matanda nang maganap ang arena, sa pag-aakalang ang matanda ay isa man lamang Supreme Saint. Nang lumitaw ang arena, naramdaman ni Severin ang kakilakilabot na likas na kapangyarihan na nagmumula sa katawan ng lalaki. Nakakatakot ang aura ng matanda na maaaring maramdaman ng isang kalaban na parang nilalabanan nila ang buong mundo. Tapusin natin ang torneo na ito sa lalong madaling panahon. Dapat tayong magkaroon ng akses sa sagrado at gumawa ng mabilis na tagumpay sa Supreme Saint. Napaisip si Severin sa sarili. Matatag ang determinasyon ni Severin habang binawi ang tingin at nakatuon sa arena. Hindi nagtagal, 2 pangalan ang tinawag, at ang mga kalahok ay pumasok sa arena para sa kanilang laban. Tahimik na pinagmamasdan ni Severin sa karamihan. Ang 2 kalahok ay mga honorary elder na na-recruit ng mga second-tier na pamilya, at pareho silang level 9 Royal Saints. Nakibahagi sila sa isang pantay na tagmang labanan, na nakakuha ng tagay mula sa maraming manunood. Ang laban ay hindi gaanong kinaiinteresan ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang natamo ng mga kalahok ay halos par at medyo mas mababa sa Irvine at sa mga Walpan. Natapos ang tunggalian sa halos kasing tagal ng pagsunog ng kandila sa kalahati, at hindi nagtagal ay idineklara na ang nanalo. Nagsimula ang ikalawang round, na nagtatampok ng isang elder mula sa Gars laban sa isa mula sa Liscolt. Severin ay nagpasyang ipikit ang kanyang mga mata, magpahinga ng ilang sandali, at matiyagang maghintay para sa resulta. Makalipas ang kalahating oras, ang Gars elder ay nanalo at nakakuha ng pwesto sa susunod na round. Severin Foylet. Sa wakas ay tinawag na ang pangalan ni Severin at sa wakas ay siya na ang humakbang sa arena. Pagtayo niya at pasulong, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng nanunood. Kung tutuusin, siya ang honorary elder ng Chortos at isang figure na kamakailan ay nakakuha ng katanyagan sa Nunto City. Si Severin. Honorary elder ng Chortos. Narinig ko na siya ay isang napakalakas na individual. Malamang na natalo niya ang 3 sa level 9 Royal Saint ng Walpons ng mag-isa. Halos tiyak na siya ay makakakuha ng top 10 na posisyon sa tournament. Ang mga nakasaksi sa tagumpay ni Severin laban sa mga Walpon ay naging masigasig nang marinig ang kanyang pagharap sa venue. Para sa aming ikatlong laban, makakaharap ni Severin si Janek Gar. Umabot sa rurok ang kasabikan ng ipahayag ng alkalde na si Kiyo ang kalaban ni Severin. Naghiyawan ang buong audience sa daldalan. Janek. Siya ang Great Elder ng Gar. Sinasabi ng bulong-bulungan na mas malakas siya kaysa sa grupo ni Irvine at isang hakbang na lang siya mula sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint. Maaaring ito ay masyadong marami para kay Severin. Hindi pa ako tatayan yan. Si Severin ay hindi mahinang elder. Si Janek, ang Great Elder ng Gars, ay nagtataglay ng pambihirang lakas at pinagkadalubhasaan ang natatanging diskarte sa pakikipaglaban ng pamilya na kilala bilang Violet Thunderbolt Fist. Kilala siya sa kanyang mga naunang nagawa kung saan natalo niya ang 2 level 9 Royal Saints sa sandaling gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Nang matapos magsalita si Kiyo, pamuesto na sina Severin at Janek sa arena. Mabagsik na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Janek habang sinulyapan ang binata na sumaway sa alok ni Thorold.
Sa isang lungsod kung saan ang mga practitioner ay nagsusumikap na ihanay ang kanilang mga sarili kay Thorold at makapasok sa Dayform sect, ang pagtanggi ni Severin at ang kasunod na pag-rough up sa honorary elder ng GAR ay isang uri ng pagsumpa kay Janek. Hindi ito nakasama ni Janek, at natural na umasim ang ekspresyon nito habang nakatingin kay Severin. Sa kanyang malamig na titig na nakalok kay Severin, napangisi si Janek. Napakalakas ng loob mo na hindi igalang ang sayan ng aking pamilya ng ganoon. Well, tingnan natin kung ano ang iyong pinagmulan. Sa isang iglap, ang dagandong ng mga kulog na nagmula sa katawan ni Janek ay narinig ang dumadagandong na alingaw habang pinalilibutan siya ng ilang pilak na galami na may mga pangil at kuko. Ito ay isang nakakataas na buhok na tanawin para sa ilan. Namangha ang mga manunood sa mga kulog na napakita, at namamangha sila sa malakuryenteng ahas na nilalang na gumagala sa buong katawan ni Janek. Hindi ba ito ang Violet Thunderbolt Fist ng GARS? Ito ay isang mabigat na pamamaraan. Nararamdaman kong tumindig ang balahibo ko kahit medyo malayo tayo sa arena. Si Severin, na hindi nabigla sa dumadagandong na kidlat, ay tahimik na nagmasid at pinanatili ang kanyang kalmado. Bulong niya sa sarili. Siya ay may sapat na aura, at ang kanyang combat technique ay mukhang isang Sun-grade high-rank technique. Maaaring mahirapan ang isang practitioner na kapareho ng level, at maaari pa siyang maglunsad ng counter-attack gamit ang diskarteng ito. Nakakahiya na kailangan niya akong salubungin ngayon. Batay sa aura na nagmumula kay Janek, napagpasyahan kaagad ni Severin na ang tagumpay ay tiyak. Samantala, nakaramdam ng matinding galit si Janek nang makita niya kung gaano kawalang interes si Severin. Mamatay. Siya ay umungal, at isang kidlat na sibat ang hinampas kay Severin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang hangin ay umalangaw sa tunog ng sibat, at nagdala ito ng isang nakakatakot na malakas na aura. Sa kalaunan ay itinaas ni Severin ang isang daliri ng malapit na ang sibat, itinaas niya ang kanyang kamay, naghatid ng malaaraw na laslas gamit ang kanyang espada, at pinutol ang kidlat na sibat ng kaunting pagsisikap. Ang kanyang kadalian sa pag-alis ng pag-atake ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Janek. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lakas ni Severin ay higit pa sa kanya. Bilang Great Elder ng GARS, nagkaroon siya ng maraming karanasan sa mga nakaraang pakikipaglaban at naisip ang lumipat sa malapit na labanan dahil sa hindi epektibo ng normal na labanan. Ang Violet Thunderbolt Fist, nakakaiba sa GARS, ay nakatutok sa matatalim na pag-atake na maaaring nakamamatay sa malalapit na engkwentro. Nagpakawala ng puwersa si Janek sa kanyang mga binti at sumugod patungo kay Severin na parang cheetah na papalapit sa biktima nito. Isang Violet Thunderbolt Fist ang dumating sa kanyang matunog na sigaw. Habang itinutok niya ang suntok kay Severin, lumitaw sa hangin ang kaluskos ng mga pamalo ng kidlat. Isang kamao na kasing laki ng lightning seal ang ginawa habang ito ay dumiretso sa Severin. Hindi nagpatinag si Severin sa pamamaraan. Gamit ang True Sun Fist at Gigantic Hand Crusher, ang malapitang paghaharap ay kapaki-pakinabang sa kanya. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, ang kanyang kamao ay naglalabas ng nagninangas na kinanghabang sabay-sabay na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa isang iglap, ang buong arena ay naligo sa malaaraw na ningning. Ang puwersa sa likod ng suntok ni Severin ay maaaring karibal ng isang dragon, at nilamon nito si Janek sa katangian nitong kapangyarihang sumasabog. Napabuntong hininga si Janek nang malunod siya ng mahigpit na pagkakahawak ng True Sun Fist, at ang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan ay nagsimulang gumapang. Ang pag-atake ni Severin ay nagtulak kay Janek na ituon ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag. Paano siya naging malakas? Siya ay nagmura, at ang kanyang tumitinding galit ay nagpatuloy sa kanyang pagnanais na patayin si Severin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nakita ni Janek ang isang mahinang tunog na nagmumula sa kanyang espiritual na kalasag. Ito ay masama. Bago pa siya makapag-react, ang proteksyon na kalasag ay gumuho, at ang True Sun Fist ay nabasag ito ng buo habang ito ay naghatid ng isang mapangwasak na suntok. Nabali ang braso ni Janek sa balikat, at tumambad ang talam ng balikat nito. Dumura siya at nanginginig na sabi. Ang True Sun Fist. Naging saksi sa napakalaking lakas ni Severin. Si Janek,
nakilala sa pagkatalo ng mag-isa sa dalawang level 9 Royal Saints, ay nakaramdam ng labis na kakulangan sa harap ng husay ni Severin. Sa isang maikling sandali, natakot siya nang maramdaman niya ang isang medyo malakas na hangarin na pumatay. Ang pagiging isang dakilang elder ay nangangahulugan na siya ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga elder ng Gars. Nakuha niya ang ranggo na iyon sa pamamagitan ng mabilis na pagpapadala ng dalawang level 9 Royal Saints sa parehong oras, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na maliit kumpara sa mga kakayahan ni Severin. Siya ay hindi kailanman isa na kusang loob na ilagay ang kanyang sarili sa isang hindi magandang sitwasyon, lalo na kung ito ay nangangailangan ng panganib sa kanyang buhay. Ang pakiramdam na iyon ay mas malakas matapos ang kanyang braso ay durog at siya ay nagdusa ng pagbawas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang pangangibabaw ni Severin ay nag-iwan ng hindi maalis na trauma sa kanya, at hindi siya nagdalawang isip na gustong umamin ng pagkatalo. Inaamin ko ang. Bago natapos ni Janak ang kanyang pag-amin, nagkawatak-watik ang kanyang katawan sa epekto ng True Sun Fist. Ang natitira na lang sa kanya ay ambon ng dugo na sumangga sa hangin. Pumasok si Severin para sa pagpatay, at isang nakakasilaw na sinag ng araw ang nakita ni Janak sa kanyang mga huling sandali. Ang mga manunood ay napahawak sa pagtataka, pagkabigla, at hindi paniniwala. Bulong-bulungan ang mga boses sa karamihan. Patay na ba si Janak? Paano matatalo ng ganoon kadali ang iginagalang na Great Elder ng Gars? Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang lakas ni Severin ay hindi kayang unawain. Ito ba? Ito ba ang tunay na lakas ni Severin? Tinapos niya ang buhay ni Janak sa isang galaw. Nakakatakot ito. Tingnan mo na lang ang nakaka-relax na ekspresyon sa mukha ni Severin. Masusumpungan ng mga Gar ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Napagpasyahan ang isang nagwagi pagkatapos lamang ng ilang palitan. Ang mga elder ng Gars, na marami sa kanila ay nagkulong. Puot kay Severin, kinilig matapos kinilig nang makita ang pagpanaw ni Janak. Si Thorold, na pinaasa ng mga Gars, ay nagpakita ng hindi pa naganap na kaseryosohan sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain na kaya niyang talunin ang Great Elder. Mukhang kailangan kong gawin lahat kapag kaharap ko siya. Ungol niya nang mas lalong tumingkad ang kanyang pagpatay kay Severin. Sa pagtatapos ng mga Liskholt, isinantabi ni Jangar ang kanyang libro at tinitigan si Severin sa pantay na pagkabigla at takot. Kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang individual sa Nonto City? Ang mga sorpresang nangyayari sa edisyong ito ng paligsahan ay ginagawang mas kawili-wili ang mga bagay. Ang mapagpasyang pagkatalo ni Severin kay Janak ay nagdulot ng kagiat na kaguluhan sa mga tao. Ito ay partikular na kapansin-pansin sa panig ng alkalde, pati na rin ang mga elder ng sekta na nakaupo sa platform ng panonood. Kabilang sa kanila ang isang gwapo, asin at paminta ang buhok, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng marangyang damit. Mainit siyang ngumiti, at hinaplos ang kanyang balbas habang sinasabi. Mukhang nakagawa ang iyong lungsod ng isang kababalaghan na madaling pumatay sa kanyang mga kapantay, Mayor Kyo. Ang pangalan ng lalaki ay Furland, isang elder ng Grundy Uno Sect, isa sa 4 na pangunahing sekta sa buong estado ng South Sky. Isa siyang level 9 Supreme Saint, at siya ang namamahala sa kasalukuyang edisyon ng Sacred Lake Tournament ng Nonto City. Ang mga elder mula sa 4 na pangunahing sekta ay pinagkatiwalaan pangunahin sa pamamahala sa paligsahan upang matiyak ang pagiging patas. Ang isa pa nilang layunin ay kilalanin ang sinumang may potensyal. Maraming mga alagad ang inalagaan ng sekta mula sa murang edad, ngunit ang iba ay kinuha ng mga sekta pagkatapos na maging mahusay sa paligsahan. Karamihan sa mga taong na-recruit sa tournament ay may higit sa average na talento o lakas, isang patunay sa kanilang mga kakayahan bilang level 9 Royal Saints. Hanggat sila ay pumasok sa sagradong lawa at naging Supreme Saint, sila ay magreranggo sa paligid ng kalagitnaan ng antas sa mga tuntunin ng hierarchy ng sekta. Magalang na tugon ni Kyo. Ngunit ang Grundy Uno Sect ay may maraming mga disipulo na may kakayahang talunin ang mga kalaban ng parehong antas. Ang banayad na pambabula ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Furland, at agad niyang ibinalik ang atensyon sa ring. Samantala,
Mas gamaan ang loob ni Rory kaysa sa anumang bagay nang maobserbahan niya ang madaling pagkapanalo ni Severin laban kay Janek mula sa waiting area ng mga Chortos. Sa kabila ng masigasig na mga bulalas ng kanyang mga miyembro ng pamilya, ang mood ni Rory ay hindi lubos na nakahanay sa kapaligiran ng pagdiriwang. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay time na nag-uusap sa isa't isa. Nanalo siya. Nanalo si Elder Severin. Kinalaban niya si Janek, ang Great Elder ng mga Gar. Sinong mag-aakala na kayang patayin ni Severin si Janek sa ilang hakbang lang? Hahaha. Sa wakas ay oras na para sa ating pamilya na ipagmalaki. Ang paligsahan ay lumipat sa susunod na laban pagkatapos ng tagumpay ni Severin, ngunit ang mga sumunod na kalahok ay kulang sa parehong kadalian at kumpiyansa na ipinakita ni Severin. Hindi lahat ay nagtataglay ng kakayahang malumpasan ang mga antas sa labanan, at ito ay isang medyo matagal na pakikipag-ugnayan bago matukoy ang mga nanalo. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang boses ni Mayor Kyo nang ipahayag niya ang susunod na round. Jangar Liskholt, mangyaring pumalit sa iyong lugar sa arena. Ang anunsyo ay nagdulot ng nagulat na mga tandang mula sa madla. Si Jangar ay ang Liskholt's prodigy. Siya ay isang panloob na disipulo ng Pure Void Sect. Sino ang malas na kalaban na pipiliin upang harapin si Jangar? Mayroon siyang ganap na pag-unawa sa Sword Wheel sa kabila ng 20 taong gulang pa lamang. Sa palagay ko ay walang sino man sa Nunto City ang makakalaban sa kanya, maliban kay Thorold at Severin marahil. Severin. Hindi ako sigurado tungkol doon. Ilalagay ko ang aking taya kay Thorold, gayunpaman, dahil isa siyang disipulo ng Dayform Sect, at ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban na nakabatay sa kidlat ay nahihigitan maging ni Janek. Hindi maaaring maging kapareho ni Severin ang mga ito. Hindi nagtagal ay ibinunyag ng alkalde na ang kalaban ni Jangar ay isang honorary elder mula sa pangalawang tier na pamilya na kilala bilang Roldes. Pinili ng contender na huwag pumasok sa ring at sumuko ng walang laban. Walang nagtawanan sa kanya sa kabila ng medyo nakakatawang sitwasyon na tila nagresulta, dahil hindi dapat maliitin ang mabigat na kakayahan sa pakikipaglaban ni Jangar. Bilang isang tunay na henyo sa swordsmanship, madali niyang nalampasan ang mga antas sa labanan dahil sa kanyang mahusay na pag-unawa sa sword wheel. Kakabangon pa lang ni Jangar sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang pagtanggap ng kanyang kalaban sa pagkatalo. Umupo siya sa likod na may mapait na ngiti, sa paniniwalang sina Thorold at Severin lang ang tunay niyang kalaban sa paligsahan. Mahinahon niyang sinulyapan si Severin na kababalik lang sa waiting area ng Chortos at may kislap na determinasyon sa mga mata nito. Hindi na ako makapaghintay na harapin ka sa susunod. Ilang sandali pa, tinawag ni Kyo ang pangalan ni Woolrich para sa susunod na round. Aanyayahan na natin ngayon ang honorary elder ng Chortos, si Woolrich Blausch na kunin ang kanyang posisyon sa arena. Ang kalaban ni Woolrich ay si Tony, ang 5th elder ng mga Liskholt. Ang aura ni Tony ay halos katulad ng sa mga miyembro ng Walpon noong isang araw. Sinulyapan ni Woolrich ang kanyang kalaban at humakbang papunta sa arena, kung saan ang kanyang kalaban ay naglabas ng isang pagsabog ng nakakatakot na enerhiya na lumikha ng bug zone ng hangin sa arena. Hindi napigilan ni Rory ang kanyang kuryosidad habang tinanong niya si Severin. Sa tingin mo ba mananalo si Elder Woolrich? Dahil sa kanilang pagiging pamilyar sa mga Liskholt, alam na alam ng mga Chortos ang reputasyon ni Tony sa loob ng Nunto City. Sa kabaligtaran, ang lakas ni Woolrich ay nanatiling misteryo dahil sa kanyang sadyang pagtatago nito, at si Rory ay hindi lubos na nagtitiwala na si Woolrich ay lalabas na matagumpay. Kinawian ni Severin ang kanyang kamay at siniguro si Rory. Oo, mananalo ang biyenan ko. Nagsasabi siya ng katotohanan sa halip na gumawa lamang ng walang basehang pagmamayabang. Bagamat itinago ni Woolrich ang kanyang tunay na tagumpay mula noong dumating sila sa Blue Realm, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa mga kakilakilabot na kakayahan ni Woolrich at naniniwala na mayroon si Woolrich kung ano ang kinakailangan upang talunin ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, si Woolrich ay dating pinuno ng Sky Blue Sect, at nagawa pa niyang humawak ng 2 kalaban ng maayos. Sa maikling pag-uusap na iyon, sina Woolrich at Tony ay nakipag-away na. Ang kanilang mga diskarte ay naisakatuparan ng napakabilis na halos tila ang lahat ay malabo.
Ang mga shockwaves na nagreresulta mula sa kanilang palitan ay umalangaw sa buong hangin, at ang mga manunood ay humanga sa kanilang nakasisilaw na pagpapakita ng mga diskarte sa pakikipaglaban. Ito ay isang medyo kahit na labanan. Sa waiting area, ang atensyon ni Thorold ay nakatuon lamang sa paligsahan. He cursed under his breath. Gaano kapalad ang mga Chortos? Paanong napakalakas ng kanilang honorary elder? Bumalik siya sa kanyang pamilya na may intensyon na makakuha ng lugar sa sagradong lawa para sa mga miyembro ng kanyang pamilya, dahil iyon ay magpapahintulot sa kanila na sumali sa sekta at pagsilbihan siya kapag sila ay naging level 9 Royal Saint. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na haharapin ang mga ganitong hamon mula kay Jangar at Severin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa laban sa arena. Ibinigay ni Tony ang lahat, at lumakas ang kanyang aura habang ginagawa niya ang kanyang mga diskarte. Sa kasamaang palad, ang kanyang kawalan ng kakayahan na tumagos sa depensa ni Wulrich ay humantong kay Thorold upang tapusin na ang labanan ay natalo. Ang pagkapanalo ni Wulrich ay hindi maiiwasan, dahil ang kailangan lang gawin ay upang mapakinabangan ang pagkahapon ni Tony sa tamang sandali. Tinanggap ni Thorold ang kinalabasan na iyon at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Ang naunang hula ni Severin ay natupad ng umasa si Wulrich sa kanyang matatag na pundasyon upang talunin si Tony. Nakamit niya ang pagkilala mula sa marami, kahit na medyo hindi gaanong kahindik-hindik kaysa sa pagtatagumpay ni Severin kay Janet.